lagay natin ang konteksto bakit natin tinatawag o sinasalarawan ito bilang isang economic and political powder keg. Ito po yung ating paksa ngayong araw sapagkat napapabayaan yung usaping ekonomiya. Nakatuon ang resources, panahon, at mga tauhan ng pamahalaan sa ilalim ng Marcos Jr. administration ngayon sa walang tigil na mapanirang pamumulitika. Ito'y sa ngalan ng kanilang survival pagdating ng 2028 at hindi na napapag-usapan, hindi nabibigyan ng pansin, hindi na pagtutuunan ang usaping ekonomiya, panay destructive politics. Kanya minarapat ko na nung nagsimula ang linggo, ginabayan ko kayo nung ating paksa ng patungkol din sa ekonomiya at hindi pa natatapos ang linggo, karamihan doon ay related pa rin sa ngayon dahil nagtugma at tumpak yung ating talakayan noong Lunes. Lalong sumisidhi ang sigalot sa pagitan ng US at Iran. Ito na nga ating hinaharap na talagang pabagsak ang ating piso, daos-dos ang ating ekonomiya at tila walang direksyon kung saan tayo patungo. No? Ang ating second quarter GDP, merong estimate na ang ating second quarter GDP, ang numero po nito ay ilalabas nila I think first week of August. So yung second quarter GDP inaantabayanan natin sapagkat ang forecast ng ilang ekonomista, ang ating growth lamang ay 2.6%. Pag 2.6%, higit po itong mababa sa 2.8% growth natin, if you may even call it growth, or 2.8% GDP na lang. Wala nang growth eh. Hindi na growth yun eh. Yung ating 2.8 GDP during the first quarter, many economists have given their forecast that our second quarter GDP will only be a measly 2.6%. Tatandaan ninyo na ang sinabi ni Secretary R.C. Balisacan, if we want to attain yung government projection or target pagdating sa ating economic growth, kinakailangan magkaroon tayo ng 3 consecutive quarters of 3.7 at least, 3.7% GDP growth consistently. For the last 3 remaining quarters, kinakailangan ang ating GDP growth ay hindi bababa sa 3.7%. Subalit, meron ding isang ekonomista na ang overall forecast niya for 2026 ay between 2.3 to 2.5%. Hindi natin maaabot yung target na sinet na naman ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit mahalaga ito? Sapagkat pag hindi natin naabot ang target GDP for the next 3 consecutive quarters na 3.7% no less, ama din yung sinabi ng isang kolumnista at ekonomista na si Alex Magno, maaari na nating i-write off ang 2026 at tratuhin siyang isang lost year. Lost year of economic growth opportunities for us Filipinos. Hindi madali yung 1 full year na nawala dahil lamang sa mapanirang uri ng pamumulitika. Tugunan natin yung propaganda na ginagawa ng pamahalaan. Meron daw silang Executive Order 110, yung uplift, yung unified package for livelihood, for industry, for food, and transport assistance program. Para po sa kaalaman ng uring manggagawa, ang mga middle class, ang working class, kayo ang bumabalikat ng bigat ng pagsusustento dito sa halos walang katapusang ayuda. Ang beneficiaryo ng uplift, virtue of EO 110, ni Bongbong Marcos, yung 4-piece beneficiary. May tinatanggap na yung mga 4-piece. They're numbering around 3.5 million beneficiaries. Bibigyan sila ng one-time 2,000 pesos subsidy. Buti pa sila. May 4-piece ka na, may additional 2,000 ka pa. Hindi tayo natatapos doon. Meron ding kategorya na tinatawag na near poor household. Yung malapit ng maging mahirap at marami na tayo doon. Yung malapit ng maging mahirap, nanganganib ng maging mahirap. Ang kanila pong bilang ay 2.5 million. Dagdag mo dyan yung tinatawag na low-income workers. 15 million ang bilang nito. Itong dalawang kategorya, yung near poor, yung malapit na maghirap,
na mga tahanan, yung mga miyembro nito, at yung mabababang income ng mga manggagawa, bibigyan sila ng ayuda by virtue of uplift ng 2,000 kada buwan mula ngayong buwan ng July hanggang December of 2026. Bakit mahalagang pinag-uusapan natin dito? Sapagkat ang ating susunod na tanong, paano? Paano ang middle class? Ano ang ibinibigay na tulong, ayuda, alalay ng pamahalaan sa ilalim ng Marcos Jr. Administration sa middle class? Ang middle class ang bumubuhat. The middle class are the ones doing the heavy lifting pagdating sa revenue generation ng pamahalaan. Yung lower middle class, yung middle class, at yung upper middle class. 63% of all taxes collected, yung mga withholding taxes, ang bumabalikat nito, kayo, middle class. Tanong, meron na bang naibibigay na tulong ang administrasyon ni Bongbong Marcos para sa middle class? Yung matagal na nating kinakalampag na suspindihin muna ang VAT sa petroleum products, sa fuel products, suspindihin muna ang VAT. Buti pa yung mga miyembro ng 4Ps, buti pa yung nakasama sa hanay ng near poor household at yung low-income workers. Meron silang natatanggap na kakarampot na tulong mula sa pamahalaan. Bagamat ito ay hindi ninyo dapat ipagdiwang sapagkat yung 2,000 one-time subsidy sa mga miyembro ng 4Ps, magkakano lang yun. It is only giving you an illusion that the government is sensitive to your problems, but ang totoo hindi. Magkakano lang ang 2,000? Ano lang ang may uuwi ninyo sa halagang 2,000 piso? Pagdating naman doon sa near poor household at yung low income workers, ang ibibigay sa inyo 2,000 from July to December. Tama rin naman sa ating pananaw, 1 peso is better than nothing. Pero dito kasi pagka nakita mo, makikita mo yung contrast Binibigyan lang kayo ng 2,000 piso on a very limited time frame between July, ngayong buwan, hanggang Disyembre. 2,000 pesos. Baliwala sa kanila ito Kung inyong aalalahanin ang mali-malitang pera na kinukurakot at nauuwi lamang sa korupsyon. Bakit ito'y tinatawag nating economic and political powder keg? Irap na ang middle class. Ang middle class ang nagpapasa ng laban. Ang middle class ang nagpopondo sa lahat ng ayudang ito pero hindi binibigyan ng tax relief o anumang tulong ang mga middle class. Tapos nakikita ng middle class ninanakaw ang bilyon-bilyon piso, daang bilyong piso, trilyong piso na dapat sana'y ibinigay at iginugol sa infrastructure projects, lalong-lalo na yung flood control projects. Na alam naman natin, kung hindi ito'y totally ghost flood control projects, ito'y naiwi sa isang substandard flood mitigation projects. So paano ang middle class? There might not be a middle class status anymore. Pag nagpatuloy ito, baka mabura ang ating mga middle class. Baka mabura ang ating mga middle class at nakikita naman natin kung gaano nakatindi ang pagitan, yung pagitan sa yaman ng mga mahirap, yung mga naghihirap, yung mga magiging mahirap at yung mga bagong mahirap kung iahambing mo sa kakayahan at kayamanan ng mga mayayaman. Na the middle class is under attack. The middle class, kayo, yung uring manggagawa. Kanya natin ito pa ulit-ulit na pinag-uusapan upang magabayan kayo. Matatapos ang linggo, nagbukas tayo ng linggo, ginabayan ko kayo sa usaping ekonomiya, ganon din hanggang ngayon. Pag-usapan natin ang usaping ekonomiya sapagkat nagbabadyang tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Bakit lagi nating binabantayan kasi itong presyo ng produktong petrolyo? Lalo na ngayon na imbis na lumamig ang ulo ng mga nag-iisip at nagdedesisyon para sa Iran at Estados Unidos, umiigting ang kanilang sigalot dyan. Just dito kakapasok lamang, 3 hours ago sa Al Jazeera, sa CNN, fresh wave of strikes, meron 51 minutes ago.
So hindi ito lumang balita, ito'y bago. At ito'y magpapatuloy hanggat hindi nagkakaroon ng tamang usaping pangkapayapaan para matigil ang sigalot dyan. Hindi pa nga natin nararamdaman yung tinatawag ng mga ekonomista na second round effects. Hindi pa nararamdaman yung second round effects at lalong titining at titindi ang inflation pag pumasok na yung tinatawag na second round effects. Nandito na naman. Fresh round of hostilities sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Yung middle class na ating kinakalampag, kaya nyo pa ba? At nanganganib, ulitin ko there might be a day na mawala na ang kategoryang middle class pag nagpatuloy ang ganitong walang direksyon na pamumuno sa ating bansa sa kasalukuyan. Saan ka nakakita? Bago tayo magtapos, paalala ko sa inyo dahil next week meron pa rin yan. Isang negative 27 na Pangulo, negative 27 ang net trust rating. Ini-impeach ang kanyang pangalawang Pangulo na may net satisfaction rating na positive 31. Mamamayang Pilipino, gumising na po kayo. Baka nahihimlay kayo, gumising na kayo. We only have one country. At yung dugong nananalaytay sa atin, kahit mga ibang bayan pa kayo, dugong Pilipino pa rin kayo. So pag malasakitan natin ang ating bansa. Specialist, Ma'am Cora, magandang umaga po sa inyo. Jade at Admar po muli, ang inyong makakasama. Maraming salamat sa inyong oras. Good morning, Jade at Admar. Natutulog pa ba kayo? Opo. Nakakatulog naman po, Ma'am Cora. Pero ito, balik bansa na itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos nga ang kanyang 3 araw na working visit dyan po sa Singapore. Ano ho ba? Gaano ba kahalaga? O ano bang kahalagahan itong working visit ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. dyan sa Singapore, Ma'am Cora? Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong nangyayari sa mga biyahe niya. No? Kasi puro commitments lang nakukuha niya, wala naman talagang pumapasok na talagang investments, no? Maganda na bumabiyahe siya, pero hindi ko alam kung magkano ginagastos niya dyan kasi laging malaki ang delegation niya, no? So, maraming taxpayers money ang nagagamit para sa mga biyaheng ganyan. Pero, ang nakita natin nung isang taon, bumagsak pa rin ang foreign direct investments, so wala pa rin talagang masyadong pumasok na kapital para mabigyan ng trabaho ang ating mga mamamayan. At nakita rin yan dahil tumataas ang unemployment rate. Kaya, as of May, ang unemployment rate ay 2.4% at was it 2.4 2.8% mga ganyan. So mga 2.4 million Filipinos pa rin ang walang trabaho hanggang ngayon. Opo, ayon sa Pangulo, Ma'am Cora, napagkasunduan nila ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong na palawakin yung bilateral trade, cooperasyon sa artificial intelligence, yung sa kalusugan naman po at sa social development. Gaano pa kahalaga itong bilateral trade na ito sa pagitan ng Pilipinas at ng Singapore? Bago niyan, correct ko lang yung inflation rate, no? 4.8% pala. Ganyan. Anyway, so alam mo, maski gaano karaming incentives ang ibigay ng gobyerno, ang talagang ugat ng kawalan ng tiwala ng mga negosyante dito sa Pilipinas ay ang corruption o katiwalian. Ano? Kasi napakalaki talaga nung leakage na nangyari the past years. No? So tapos walang napapanagot hanggang ngayon. So kumbaga, in terms of good governance, yung signals na pinapakita nila hindi malakas. So maski anong klaseng incentives ang ibigay nila hanggat hindi na napupuksa. Tama ba? Hanggang hindi napupuksa ang katiwalian, kasi from top yan hanggang barangay level, no, matindi. Hindi mabibigyan ng talagang incentive ang mga foreign investors na talagang pumunta dito ng malakihan. Maaaring yung iba, mataas ang risk nila, ang risk tolerance nila for political risk, no? Kasi political risk ito eh. Isa pang worry ay ang succession issue, no? Kasi kagaya ngayon, nagkakaroon ng impeachment, no? Impeachment trial sa ating VP. At alam naman natin na ang pinakamalakas na kandidato, kasi in-announce na niya na magkakandidato siya sa 2028. Siya yung pinakamalakas ngayon, pero gusto siyang tanggalin, ano? Kasi pag na-impeach siya, hindi siya pwedeng tumakbo ulit. Yun ang pagkakaintindi ko, no? Opo. So, gusto siyang tanggalin sa political scene. So, isa pa yung concern kasi yung succession issue hindi malinaw ngayon. So, kung ma-impeach siya, hindi na siya makakatakbo. So, sino yung susunod? Kasi ang lahat ng mga iba pang parang nagsasabi na gusto nilang tumakbo, mabababa ang mga ratings, no?
At isa pa, ang trust rating ni Presidente ay -27. So, kung maski mag-endorse siya ng mga successor, kumbaga hindi tatanggapin ng karamihan na Pilipino yung kanyang i-endorso. So, yan ang isa sa pinaka-concern ngayon, yung succession issue. Kaya mataas pa rin ang political risk. Kaya mahirap pa rin na magtiwala ang mga investors dito sa Pilipinas dahil dyan. Opo. Pero Ma'am Cora, usually ba kapag ang marami pong mga investment pledges, ilang porsyento po usually yung pumapasok ng mga investment pledges na re-realize itong from this investment pledges mula sa biyahe ng Pangulo, mula pa siguro sa simula hanggang ngayon? You mean simula ni Presidente Bongbong? Yes po. Parang bumababa yung commitment, yung actual investments. Kasi maring nagko-commit sila pero yung realization, yung mga realized investments, hindi ganun, kumbaga bumababa. At nakikita yan sa yung foreign direct investments na minomonitor ng Bangko Sentral. Kaya nga, January to April yata, down by 17%. Di ba? Yung foreign direct investments. Kahit na sinasabi niya, nag-pledge ang Japan, nag-pledge ang US, or whatever, pero hindi yan nare-realize. Kasi pledge lang yun eh. Ang katotohanan kasi, apart from political risk, pag nandito na sila, minsan mabagal ang pagbibigay ng permits, tapos kailangan na may mga padulas, no? Depende kung anong barangay papasukin mo kasi hindi lahat ng LGUs matino. In fact, mabibilang mo lang talaga yung matitinong LGUs, di ba? So, pag nandun na sila sa ground level, okay, minsan nabubulilyaso kasi nga nandiyan ang corruption, nandiyan ang mabagal ang pag-release ng permits o kaya if ever may permits na hindi pa rin natutuloy kasi may additional requirements. Yung kumbaga yung bureaucratic red tape ay napaka talamak sa buong Pilipinas yan. Opo. At syempre, ano bang tawag mo doon sa mga pahayag ng Pangulo, reports ng Malacanang na dahil dito sa pagbisita, itong working visit ng Pangulo, maraming trabaho ang mabubuo, parang ganun po yung pinapakita sa ating mga kababayan. Ilang beses ko nang sinabi na mahilig mambudol ang presidente natin. Sasabihin niya yung gustong marinig ng mga tao, di ba? Sinasabi niya, tataas ang GDP ng 6%, 2.8% lang ngayon. Ang bigas babagsak to 20 pesos per kilo. Never bumagsak yan on a nationwide scale. Kasi talagang hindi pwede, no? Talagang babaratin mo naman yung mga farmers na mawawala naman ng kabuhayan. Marami siyang mga sinasabi, kagaya niya, yung mga pledges na hindi naman nangyayari kasi yung foreign direct investments, bagsak pa rin. Ang unemployment tumataas, underemployment mataas, so tapos inflation mo 6.8%, pinakamataas sa Asia, ang kuryente pinakamataas sa Asia. So nasaan manggagaling yung kumpiyansa, di ba? So kaya ang hirap paniwalaan maski anong sabihin niya ngayon kasi marami sa sinasabi niya hindi nagkakatotoo. Opo, at meron ding bagong anunsyo na itong palalawakin pa yung pamimigay ng cash assistance sa ilalim nga ng Uplift program, Ma'am Cora. Ang sinasabi po ng mga advisor ng Pangulo, nasa upper middle income na tayo. Pero ano bang ibig sabihin nito? Na ito yung pamimigay ng mga ayuda ay pinapalawak pa kung upper middle income na ang ating bansa? Hindi nga ayuda ang kailangan trabaho. Dapat magbigay sila ng trabaho. So kumbaga, dapat yung perang yan, imbis na karamihan dyan gamitin sa ayuda, maggawa sila ng mga investments, no? Kunwari, infrastructure investments, para magkaroon ng trabaho yung mga tao. Kasi ang infrastructure, maraming ini-employ yan Kunwari, yung railway system na nilipat yung pera imbis na ituloy yung railway project at saka yung yung subway, yung subway project dito sa Luzon, yung railway project sa Mindanao, Vismin yun. So, hindi nila tinuloy, linipat yung pera para pambigay ng ayuda. Parang mali naman yata yun kasi ang mangyayari, imbis na masustain yung income, di ba? Kasi pag trabaho binigay mo, tatagal yung pera kasi every month may nakukuha yung mga empleyado. Kung ayuda, 1-2 buwan, ubus na yan. So, malaking aksaya yan ng government funds. Kumbaga, okay, you're giving it to the people, pero hindi productive yung perang yun. Kasi unang-una yung ayuda, after 2 months, wala na. Tapos, yung project, hindi natutuloy, which is supposed to serve the interest of the general public, di ba? So, parang nasasayang talaga yung taxes na binabayad natin. Kasi pang maiksing panahon lang yung sineserbisyo niya imbis na pang matagalan. Opo, yung problema ngayon, walang mag-i-invest, walang mga infrastructure projects tayo ngayon, kaya wala tayong trabaho. Yeah. Ma'am Cora. At isa pa sa ayuda,
napakataas ng leakage dyan. Di ba sinabi dati ni Mayor yung sa Baguio? Magalong, Mayor sabi- Magalong. Mayor Magalong, sabi niya, di ba, may 30-30 scheme, may 777 scheme, ganyan. Kasi yung leakage, kumbaga, bago dumating sa mga tao, nabibigyan yung congressman, nabibigyan yung barangay chairman. So yun, marami nang ikinabang bago dumating sa tao mismo. Kaya hindi malawakan talaga ang natutulungan yung mga ayudang yan. Opo. Ma'am Cora, bago ko lang ipasa kay partner Admar, issue ho ba sa inyo yung paglalabas ng bansa, yung timing, issue sa inyo yung timing ng paglalabas ng bansa ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., itong pagdedeklara ng mga cash assistance at dagdag sa sahod na may kaugnayan dito sa darating po niyang State of the Nation address, Ma'am Cora? Maaari, may posibilidad na gano'n kasi alam niyang negative ang kanyang net trust rating at negative din ang kanyang net approval or satisfaction rating. So bago magsona, kailangan niya mag-double time para mapa-improve ang kanyang imahe. Pero kung ganun kalalim yung pinanggagalingan, medyo mahihirapan na siya kasi nang una, wala ngang trabaho yung mga tao. So kung kumakalamang tiyan mo, paano mo papalitan ang pananaw mo sa pamahalan ngayon? Ma'am Cora, magandang umaga, si Admar po ito. Di ko lang alam kung Hi, napag-aralan niyo po yung panibagong kontrobersya na babasa natin sa social media, yung Paxilica, na maraming mga offer, maraming mga naririnig tayong magaganda daw na maidudulot sa ating bansa. Kaso may mga katanungan doon sa transparency, baka sa kabuuan, lugi tayo, lalo na resources ng Pilipinas ang gagamitin. Balita, yan ba yung sa Clark? Opo. Balita ko dyan yung sa mga sources ko, walang nagbibigay ng proposal. Kasi nga, magulo yung policies, no? So, hindi nila maintindihan kung anong gusto ng gobyerno at saka ng Clark Development Corporation. So, parang yung mga gustong pumunta doon, maatras. So, yan ang balita ko. Hindi ko alam kung totoo o hindi, pero yun nga, malakas ang pagdududa ng mga tao ngayon dyan sa sinasabing proyektong yan. Opo, sa panahon po ng kasalukuyang administrasyon, mas lalo po bang tumataas yung agwat sa pagitan po ng mga mayayaman at mga masa? Oo. Di ba yung self-rated survey ng SWS, self-rated poverty survey nila, parang nandun yung sinasabi na 52% ng mga Pilipino ay rinirate nila yung sarili nila na mahirap sila. So, kumbaga, kasi nga habang walang trabaho, tumataas ang inflation, syempre lalong naghihirap ang mga tao, hindi sila makasave, walang savings. Maski sabihin mo may trabaho ka pero ang underemployment mo ay 12 to 15%, no? Ibig sabihin yan, karamihan, mga 8 million, tama ba? Mga 8 million o 6 million na mga tao na Pilipino ay tumatanggap ng below minimum wage. So kung ganyan, anong maiipon mo na pera, no? Lahat ng kinikita mo, talagang mabilis lumabas yan. So, talagang mas malaki ngayon yung mas dumadami ang mahihirap kesa sa mayaman. Kasi there's now more concentration of wealth dahil nga sa corruption. Ibig sabihin yan yung taxpayers' money, imbis na mapunta yan sa mas maraming tao, napupunta sa mga kawatan. So sila yung talagang mas yumayaman. So yung agwat mo between the rich and the poor, lumalawak yan. Yung middle income mo, lumiliit. So kaya yung sinasabi ng anong tawag dito, ng World Bank na upper middle class, lang yan, number lang yan, parang average lang na walang breakdown, no? Hindi nila bini-breakdown yung upper, middle, and low income classes. Kung ano na yung estado ng mga yon. So ang makikita natin ngayon, lumiliit yung middle income, tumadami yung lower income, tapos yung higher income tumataas din. So nagkakaroon ng malaking agwat yun. So kumbaga, malaking factor din dahil hindi naman talaga sinorvey kung ilan talaga yung nasa middle income na. Dahil sa yung mga mayayaman, tumaas pa yung kanilang mga kita. Maaring ito yung nakahata kung bakit tayo nandito sa level batay sa sinasabi ng World Bank. Hindi sa mataas ang kita nila, pero yung corruption matindi. So, baga hindi honest yung pagkukuha nila yung pag-earn nila ng pera, no? Yun yung nakakalungkot doon kasi yung mga honest workers mabababa ang kinikita, whereas yung mga dishonest officials yan ang kumakalap ng malalaking amounts of money. Kaya yung maleta issue naging malaking issue yan sa
Congress o sa Senate na hindi nila tinutuloy ang investigasyon dyan kahit na napakaraming witness na gustong tumistigo.